Si Rudo ay isang ulilang bata na nakatira sa basurahan, at madalas siyang palihim na pumapasok sa tambakan ng mga mayayaman para magnakaw ng mga gamit na pwede pang pakinabangan. Ngunit isang araw ay napagbintangan siya na pumatay sa kanyang kinikilalang ama, at bilang parusa ay itinapon siya sa hukay, isang napakalaking tapunan ng basura kung saan itinatapon ang lahat ng mga basura sa buong lugar, pati na rin ang mga kriminal. Pagdating doon, napilitan siyang makipaglaban sa mga dambuhalang halimaw na gawa sa basura para lang makalabas at makapaghiganti. Ang kanilang mundo ay malinaw na nahahati sa dalawa, ang isang panig ay isang malinis at marangyang syudad kung saan namumuhay ng maginhawa ang mga mayayaman, ngunit sa kabilang panig ay isang lugar na pinaninirahan ng mga squatter, kung saan naghihirap ang mga katulad ni Rudo. Sa gitna nito ay doon makikita ang hukay, ang tanging tulay ng dalawang mundo, kung saan ang lahat ng mga basura at ang mga itinakwil sa kanilang lipunan ay doon napupunta. Sa kanilang lungsod, normal lang sa mga mayayaman ang magtapon ng mga gamit kahit hindi pa ito tuluyang nasisira, tulad ng isang babae na inutusan ang kanyang anak na itapon ang laruan nitong tuta dahil mayroon itong maliit na butas. Sinabi niya na magiging pangit daw kung gagamitin pa, at madali namang makabili ng bago, kaya't tinapon nila ang laruan sa isang basurahan na diretso sa ilalim ng lupa na isang napakalaking pasilidad ng basura. Sa kabila nito, si Rudo ay nandoon na sa loob ng pasilidad habang pinagmamasdan ang mga gamit na dumarating. Palihim siyang pumasok sa isang kwarto, ngunit may narinig na ingay ang isang gwardya kaya't agad siyang nag-imbestiga. Nang nakakita siya ng kakaiba ay bigla siyang sumugod at itinutok ang baril kay Rudo, at minura siya bilang isang maruming basurero na sumisira sa ganda ng syudad, habang tahimik lang si Rudo dahil sanay na siya sa mga ganoong salita. Nang nagpatunog ng alarma ang gwardya ay dumating ang iba pa, at mabilis na naghagis si Rudo ng mga bag ng basura, at nang nandidiri ang mga gwardya ay hindi sila nakagalaw habang tumakas siya paakyat sa isang vent, ngunit pagdating niya sa may labasan ay biglang sumara ang gate at dumating pa ang ibang mga gwardya. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang magnanakaw na basurero, at sinisisi na naman ng mga mayayaman ang mga squatter. Sa kabilang panig ng pader, alam na agad ng mga tao na si Rudo ang salarin, at karamihan sa kanila ay umaasa na sana ay mahuli na siya. Ngunit walang pakialam si Rudo habang binubuksan niya ang kanyang maliit na pwesto para ibenta ang mga inayos niyang gamit. Sa ilang sandali, dumating ang kaibigan niyang si Chiwa, na sobrang galit at tinanong siya kung bakit patuloy niyang hinaharap ang panganib para lang mamulot ng basura mula sa lungsod. Sinagot siya ni Rudo na hindi nila pinapahalagahan ang mga gamit na itinatapon nila kahit pwede pa itong ayusin, kaya't kinukuha niya ang mga gamit upang kikita siya. Dahil doon ay tila naunawaan siya ni Chiwa, pero biglang dumating ang tatlong batang lalaki. Tinakpan nila ang kanilang ilong at sinabi na amoy basura si Rudo, at pinayuhan nila si Chiwa na lumayo kay Rudo kung ayaw niyang maging amoy basura rin. Kinukutya nila si Rudo dahil sa makakapal at maitim niyang gloves, na ayon sa kanila ay hindi pa niya nilalabhan mula pa noong panahon ni Obama. Sinabi pa nila na kahit isang hawak lang mula sa kanyang mga gloves ay makakapagdulot na ng matinding sakit, habang ang isang bata ang sumipa sa parol na bagong gawa ni Rudo, sabay sabi na walang bibili sa mga basura niyang produkto. Isa pa ang nagsabi na mas nakakatakot ang mga kamay ni Rudo kaysa sa kanyang mga gloves, kaya't palagi niya itong itinatago, gayunpaman ay tahimik lang si Rudo habang kinukutya nila siya, pero nang tawagin siyang anak ng mamamatay tao ay bigla siyang nagalit. Hindi pa rin tumigil ang mga bata at sinabi nila na ginawa ang lugar na ito para ikulong ang mga kriminal, at ang mga nakatira rito ngayon ay mga anak o apo ng mga mamamatay tao. Dahil doon, sinisikap nila na pangalagaan ang reputasyon nila, ngunit nilagay daw ni Rudo ang lahat sa kahihiyan dahil sa ginawa ng kanyang ama. Hindi na kinaya ni Rudo ang kanilang mga panlalait kaya tinignan niya sila na puno ng galit, isang tingin na nagdulot ng matinding takot sa mga bata. Napaihi sila sa takot at tumakbo palayo habang patuloy pa ring minumura si Rudo, at sinasabi na balang araw ay magiging mamamatay tao rin siya gaya ng kanyang ama. Pagkatapos ng lahat ay tahimik na bumalik si Rudo sa ginagawa niyang parol, at sinabihan siya ng kaibigan niya na naniniwala siya na isa siyang mabuting tao at hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Dahil sa kanyang narinig ay namula si Rudo sa hiya, pero bago siya makapagsalita, napansin ni Chiwa ang laruan na nakuha ni Rudo sa tambakan kagabi. Ang totoo ay dinala ni Rudo ang laruan bilang regalo para kay Chiwa, pero bago niya ito maibigay at mapataas ang kanyang pag-asa na makascore, dumating ang nanay ni Chiwa at isinama siya pauwi. Sa ilang sandali ay umuwi na rin si Rudo, at nadatnan siya ng kanyang kinikilalang ama na si Ragto na naghihintay sa kanya. Ngayon,
Ginaya ni Ragto kung paano siya kinikilig at kinakabahan habang sinusubukan niyang ibigay ang laruan kay Chiwa, ngunit namumula si Rudo sa sobrang hiya dahil hindi niya namamalayan na pinapanood lang pala siya ni Ragto. Gayunpaman ay sinabi nito na huwag na muna nilang pag-usapan ang tungkol doon, dahil mas mahalaga raw na pag-usapan nila ang pagpunta ni Rudo sa junkyard. Ipinaalala ni Ragto kay Rudo na hindi niya kailangang magtrabaho ng sobra dahil hindi naman sila ganoon kahirap. Sa tingin ni Ragto ay nagbabayad ng utang si Rudo, dahil inampun niya siya matapos siyang ihulog ng kanyang ama sa basurahan dahil sa pagpatay. Ngunit sinabi ni Rudo na hindi ganoon ang tunay na dahilan, itinuturing niyang tunay na pamilya si Ragto kaya't gusto lang niyang makatulong. Pagkatapos ay ngumiti si Ragto at sinabi na sana ay ganoon din siya magtapat kay Chiwa, ngunit biglang nahiya si Rudo at naibunyag ang sugat na tinamaan ng bala mula kagabi. Agad siyang tinulungan ni Ragto at pinalitan ang benda sa kanyang mga kamay, at habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay ay naalala ni Rudo kung paano laging may sugat ang mga ito, at madalas siyang husgahan ng mga tao dahil dito. Minsan ay bigla na lang itong sumasakit, hanggang sa isang araw, binigay sa kanya ni Ragto ang itim na gloves na tila may kakayahang bawasan ang sakit. Matapos siyang gamutin, sinabihan siya ni Ragto na umamin na kay Chiwa habang wala pang ibang nanliligaw, ngunit habang nagkukulitan sila, may isang misteryosong lalaking nakamaskara ang palihim na nakikinig sa kalsada. Kinabukasan, naglakas loob si Rudo na ipagtapat kay Chiwa ang nararamdaman niya, kaya't dinala niya ang laruan na tuta at pumunta siya sa bahay nila. Ngunit habang papunta roon ay may nakita siya na hindi na bago sa mga squatter, dahil nakikita ni Rudo ang dulo ng kanilang lugar na isang bangin, kung saan itinatapon ang basura at mga mapanganib na kriminal. Ngayon ay isa na namang kriminal ang ibinagsak doon, at tahimik lang na nanunood si Rudo, iniisip kung ano talaga ang nangyayari sa mga taong nahuhulog sa hukay. Gayunpaman, biglang dumating si Chiwa at agad na sinabi na mabigat at marahas ang tanawin, ngunit nagulat si Rudo dahil hindi pa siya handa na makita ito. Bigla na lamang nagsimulang magsalita si Chiwa tungkol sa mga pagbitay at iba pang bagay, sa kanya sinabi kay Rudo na ayaw niyang itapon siya sa hukay. Ipinaliwanag niya na kahit marami pa ang mga bagay na hindi dapat itinuturing na basura, ngunit hindi iyon sapat na dahilan para isugal ni Rudo ang buhay niya. Sumagot si Rudo na ganoon din ang sinabi ni Ragto, at sinabi naman ni Chiwa na iyon ay dahil mahal din siya ni Ragto. Matapos niyang sabihin ang mga katagang ito ay biglang natahimik si Rudo, dahil napagtanto niya na ang ibig sabihin ni Chiwa ay mahal din siya nito. Ngayon, biglang namula si Chiwa nang mapansin niya na pwede ngang ganoon ang pagkakaintindi sa sinabi niya, ngunit huli na ang lahat dahil nawala na sa sarili si Rudo. Bumagsak siya sa lupa habang tinatakpan niya ang kanyang mukha, at iniabot kay Chiwa ang laruan na tuta. Sinabi niya na baka ayaw ni Chiwa ang kanyang regalo dahil galing lang ito sa basura, pero iniisip niya na mas gaganda ang laruan kung mapupunta ito sa kanya, at labis ang tuwa ni Rudo nang tanggapin ni Chiwa ang kanyang regalo at sinabing iingatan niya ito. Labis ang tuwa ni Rudo sa mga pangyayari, kaya't napatalon siya habang sumasayaw pauwi, at iniisip na kailangan niya itong ipagmalaki kay Ragto. Habang nasa daan, nabangga siya ng ilang gwardya na hindi man lang siya pinapansin, ngunit nagtataka si Rudo kung bakit naroon ang mga ito sa lugar ng mga squatter. Pagdating niya sa kanilang bahay, mabilis niyang binuksan ang kanilang pinto upang ikwento kay Ragto ang nangyari, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita itong nakahandusay, at may isang nakamaskarang lalaki ang nakapatong sa kanya. Lumingon ang lalaki at tumingin kay Rudo, bago niya ibinaon ng mas malalim ang kutsilyo sa katawan ni Ragto, ngunit nagdilim ang paningin ni Rudo at nang sumugod siya ay sinalubong siya ng matinding hampas na nagpawala sa kanyang alaala. Pagmulat niya sa kanyang mga mata ay tapos na ang lahat, at nakita niya na kinuha ng nakamaskara ang isang aklat mula sa sahig at lumabas, at tumingin pa ito sa kanya bago tuluyang umalis. Nang sinubukan siyang sundan ni Rudo ay narinig niya ang tinig ni Ragto at mahina na ang hininga nito ngunit buhay pa. Sa kanyang huling sandali, sinabi niya na kailangang tumakas ni Rudo at baguhin ang mundong ito, ngunit niyakap siya ni Rudo at sinabi na kukuha siya ng tulong, pero paulit-ulit lang na sinasabi ni Ragto na tumakas na siya. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Rudo sa mga nangyayari, ngunit biglang dumating ang mga sundalo at hinuli nila siya at itinuring na mamamatay tao. Pilit na ipinaliwanag ni Rudo na hindi siya ang pumatay at nandyan lang ang tunay na salarin, ngunit hindi siya pinaniwalaan at sinapak siya ng gwardya hanggang sa mawalan siya ng malay. Maya-maya, isinakay na si Rudo papunta sa hukay upang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Naroon ang lahat ng tao sa squatter upang mapanood ang pagbagsak niya sa hukay, at maging ang mga tao na galing sa syudad ay dumalo.
Sa ilang sandali, sinabi ng mahistrado kay Rudo na ang pagpatay ay isa sa pinakamalaking krimen, at kahit isang hamak na taga-squatter lang ang kanyang pinaslang ay hindi pa rin mababawasan ang kanyang kasalanan. Pagkatapos ay idineklara ng mahistrado na si Rudo ay papatayin sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa bangin, at nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Hindi makapaniwala si Rudo sa sinapit niya, at ang tanging hiling niya ay sana may kahit isang tao na maniwala na hindi siya mamamatay tao. Pinagmamasdan niya ang mga tao hanggang sa matuon ang kanyang mga mata kay Chiwa, at pasigaw niyang sinabi na hindi niya pinatay si Ragto at pinakiusapan siya na hanapin ang tunay na salarin. Sa hindi inaasahan ay malungkot siyang sinagot ni Chiwa, na minsan niya siyang pinagkatiwalaan ngunit hindi pala siya karapat-dapat. Idinagdag pa niya na anak lang siya ng isang mamamatay tao, saka ibinagsak ang laruan na ibinigay niya at tinalikuran si Rudo. Dahil doon ay mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa pagtataksil ni Chiwa kaysa sa mismong hatol, at dahil sa galit ay sinumpa ni Rudo ang mga tao, tinawag silang tunay na basura at laman na walang isip o sariling kalooban. Ipinangako niya na isasama silang lahat sa impyerno, ngunit bigla niyang napansin ang tunay na pumatay na naroon mismo sa gitna ng karamihan. Ngunit bago pa niya masabi ay tinulak na siya pababa sa hukay, at matagal siyang nahulog hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magkamalay na siya ay laking gulat niya na buhay pa siya, napalibutan siya ng mga tambak ng basura sa ilalim, ngunit agad itong napalitan ng pagkahilo sa nakasusulasok na amoy. Pagtingin niya sa paligid ay nasaksihan niya ang isang dagat ng mga basura, kasama ang mga bagay na hindi niya nakikilala, at lalong tumigil ang kanyang paghinga nang matabunan siya ng isang higanteng anino. Paglingon niya ay nanlaki ang kanyang mga mata sa isang dambuhalang halimaw na gawa sa basura, at saglit siyang natigilan, naalala niya kung paanong walang sino man ang nag-alala kung ano ang nangyayari sa mga basurang itinatapon sa bangin. Ngayong alam na niya na naroon ang kasagutan, biglang sumigaw ang halimaw at nagsilabasan pa ang iba mula sa tambak ng mga dumi. Tumakbo si Rudo ng mabilis habang sinusubukang umilag, ngunit nadapa siya at tumama sa isang bungo ng tao, at doon niya napagtanto ang nakatakdang kapalaran. Dahil sa kanyang galit ay minura niya ang mga nagtapon sa kanya sa impyernong ito, ngunit biglang gumuho ang tinutungtungan niyang basura, at bumagsak siya sa mas mababang bahagi at nakalayo sa mga halimaw. Ngunit may mas nakakatakot siyang nadiskubre dahil lason ang mismong hangin sa lugar na ito, at kung matagal niya itong malalanghap ay dudurugin nito ang kanyang mga baga. Tinakpan niya ng guwantes ang kanyang bibig at ilong at umaasa na makahanap ng ligtas na lugar, ngunit isang nakakakilabot na tanong ang sumagi sa kanyang isip, na baka nga sa impyernong ito ay walang ligtas na lugar at tanging takot at mga halimaw ang naghihintay sa bawat sulok. Nawawalan na siya ng pag-asa at bigla na lang nagsuka ng dugo, ngunit ang tunog nito ay agad na nakatawag pansin sa mga halimaw, na muli na namang lumapit sa kanya. Bumagsak si Rudo sa lupa at hindi na makagalaw, na halos tanggapin na ang kanyang kapalaran, hanggang sa bigla na lang sumulpot sa kanyang alaala ang naghihingalong katawan ni Ragto. Isang kakaibang lakas ang biglang dumaloy sa kanyang mga kamay, bagamat hindi niya ito napapansin, ang tanging naramdaman niya ay ang pagbabago ng kanyang paningin, nakakita siya ng mga liwanag na nagmumula sa mga tumpok ng basura at sa bakal na tubo sa kanyang harapan. Dahil doon ay gumapang siya papalapit dito, at puno ng determinasyon na mabuhay dahil mayroon pa siyang dahilan para lumaban. Pagdampot niya sa tubo, tumindig siya at buong lakas na idineklara na babalik siya sa ibabaw at maghihiganti sa mga nagtapon sa kanya roon, at higit sa lahat ay ang mahanap ang kriminal na pumatay sa kanyang ama. Sumiklab ang matinding galit sa kanyang katawan, habang palihim namang papalapit ang mga halimaw at umatake, ngunit walang kahirap-hirap na pinalipad ni Rudo gamit ang tubo nang hindi man lang tumingin sa kanila. Sa lakas ng kanyang paghampas, tumilapon ang halimaw at tumama sa payong ng isa pang nakatira sa hukay, na nagulat na may dumating palang isang tao na kayang lumaban sa mga halimaw. Sa kabila nito, unti-unti nang nawawala sa katinoan si Rudo at tuluyan nang nababaliw sa pakikipaglaban, dahil wala na siyang pakialam sa nakalalasong hangin at ang dugong dumaloy mula sa kanyang ilong. Patuloy siyang tumilapon at sumasalpok sa malalaking bato, na kahit anong lakas ng pagkakabangga ay parang walang epekto sa kanya. Nang wasakin ng isang halimaw ang batong kinalalagyan niya ay natabunan siya ng mga guho, ngunit nakalabas pa rin siya na dala ang isang bakal na poste. Winasiwas niya ito ng buong lakas at napuruhan ang halimaw, ngunit biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa ang isa pang halimaw na nagtatangkang kainin siya. Sa kabutihang palad ay tumalon siya palayo sa mga pangil nito, ngunit doon na tumama ang epekto ng lasong hangin, at nang muli siyang nagsuka ng dugo ay sinamantala ito ng mga halimaw para lapitan siya.
Sa hindi inaasahan ay muling nagising ang mahiwagang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, nagbigay ng lakas at kabaliwan upang manatili siyang nakatayo kahit dalawang halimaw ang sabay na umatake. Mula sa banggaan, lumabas si Rudo ng ligtas at ginamit niya ang isang bakal upang hiwain ang bungo ng unang halimaw, at pagkatapos ay hinati ang pangalawa hanggang sa sumabog ito. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na makapagpahinga ng ilang sandali, agad na lumapit ang isa pang dambuhalang halimaw, at nang nakita ito ni Rudo ay agad niyang naisipang tumakas para makabawi ng lakas. Subalit iniyapak ng napakalaking halimaw ang buong bigat nito sa lupa, naglabas ng pagyanig na nagpabagsak kay Rudo. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita ang isang lalaking nakasuot ng nakakatakot na maskara na nakatayo sa ibabaw niya. Sa mga oras na ito ay naguguluhan si Rudo, at nagtanong kung sino ang lalaking ito at saan ito nanggaling, ngunit bigla siyang binuhat nito at sinipa papalayo. Nang nagsimula siyang umubo ng dugo at naghandang lumaban, agad siya nitong nilagyan ng gas mask upang muling makalanghap ng malinis na hangin, ngunit lubos nang naguguluhan si Rudo at tinanong ang lalaki kung siya ba ay isang lokal. Nais niyang malaman ang tungkol sa lugar na ito at sa mga halimaw, ngunit ang tanging sagot ng lalaki ay sinabihan lang siyang tumahimik. Ngunit dahil matigas ang ulo ni Rudo ay patuloy pa rin siya sa kanyang mga tanong at malakas pa ang kanyang boses, at muling bumulong sa kanya ang lalaki at sinabihan siyang tumahimik, ngunit sinagot siya ni Rudo at inutusan niya ito na sabihin ng mas malinaw. Tinanong ni Rudo kung nasa ilalim ba sila ng lupa, at doon tuluyang nagalit ang nakamaskarang lalaki, sumigaw siya dahil nakalimutan ni Rudo ang kanyang payo na manahimik. Ipinaliwanag niya na hindi sila nasa ilalim kundi nasa ibabaw, at kasalanan ng mga taong nakatira sa itaas kung bakit naging impyerno ang lugar na ito. Dagdag pa niya, ang higanteng halimaw na gawa sa basura ay naaakit sa ingay, at dahil hindi tumahimik si Rudo ay natunton sila nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi matatalo ang mga basurang halimaw gamit ang karaniwang sandata, kaya't ang pinakamainam na gawin ay ang tahimik na pagtakas, ngunit huli na sila para roon dahil nakalapit na ang isang halimaw mula sa kanilang likuran. Nang nagpa siya ang nakamaskara na harapin ito, biglang lumabas ang gintong enerhiya mula sa kanyang braso na bumalot sa kanyang payong at nagbago bilang isang sandata. Nang inatake sila ng halimaw ay pinaikot lang niya ang payong sa mukha nito na parang blender, hanggang sa dinurog ang katawan ng halimaw at naging alikabok. Namangha si Rudo sa kanyang kapangyarihan, lalo na't hindi na muling nabuhay ang halimaw matapos maging abo, ngunit dumating pa ang mas malaking grupo ng mga halimaw. Gayunpaman ay buo ang tiwala ng nakamaskara at agad na sumugod, dinurog niya ang mga halimaw gamit ang kanyang payong, bago tumalon at ginamit ito na parang parasyon. Ngayon ay naisip ni Rudo kung teknolohiya ba ito ng mga tao sa hukay o kakaiba lang ang lalaking ito, at humarap ang nakamaskara sa natitirang higanteng halimaw. Nang bumuga ito ng asido ay sinalo niya ito at pinasabog sa malayo gamit ang kanyang payong, pagkatapos ay tumalon siya sa ulo ng halimaw, nag-ipon ng mas maraming enerhiya at pinalakas pa ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Pagbagsak niya ay hinati niya ito at hindi lang ang halimaw kundi pati ang lupa, at sa ilang sandali ay bumalik siya kay Rudo na nagtanong kung sino nga ba talaga siya. Inalis ng lalaki ang maskara at ipinakilala ang sarili bilang si Ilgen, isang simpleng tagalinis, ngunit agad siyang nagsisi dahil sa masamang hangin at isinumpa si Rudo sa pagpapatanggal ng kanyang maskara. Bigla namang nawala ng malay si Rudo, at sa kanyang panaginip ay bumalik siya sa alaala noong kabataan niya. Umuwi siyang sugatan matapos siyang itulak sa imburnal ng ibang bata, dahil sinabi niya na may buhay ang mga bagay, ngunit hindi siya nila pinaniniwalaan. Tinanong siya ni Ragto kung lumaban siya at sumagot si Rudo ng hindi, ngunit nagtanong siya kung totoo nga ba ang sinabi nito noon, na kapag inalagaan ng tao ang isang bagay ay magkakaroon ito ng kaluluwa. Habang pinunasan siya ni Ragto, ipinaliwanag nito na alamat lamang iyon upang turuan ang mga tao na pahalagahan ang pag-aari. Gayunpaman, nang personal niyang pinaniniwalaan na ang lahat ng bagay ay may kaluluwa, mas lalo tuloy nagtataka si Rudo at tinanong kung may kaluluwa rin ba ang mga gamit sa kanilang bahay, lalo na ang kanyang mga gwantes. Masaya siyang sinagot ni Ragto na kung iingatan niya ang mga bagay na ito ay darating ang araw na magkakaroon din iyon ng kaluluwa. Biglang nagising si Rudo mula sa kanyang panaginip at napagtanto niya na nakagapos siya at hinila ni Ilgen. Galit na galit siyang sumisigaw, pinagmumura si Ilgen at sinubukang mapalaya ang kanyang sarili, ngunit mariing sagot ni Ilgen na dinadala lang daw niya si Rudo sa isang ligtas na lugar. Ngunit hindi iyon ang iniintindi ni Rudo, ang tanging nasa isip niya ay makabalik sa sphere para makapaghiganti. Ngayon ay biglang natigilan si Ilgen at ipinaliwanag na imposible na siyang makabalik,
dahil ang sphere ay nasa himpapawid, laging gumagalaw, at walang sinumang nakakaakyat kapag nahulog na. Gayunman ay ipinagpatuloy ni Ilgen ang paghila sa kanya, at pilit na ipinapaliwanag na tanggapin na lang ni Rudo ang bago niyang kalagayan, ngunit hindi siya sumuko at buong tapang niyang idineklara na babalik siya sa itaas anuman ang mangyari. Pagkatapos ay tinawag pa niya na sinungaling si Ilgen dahil alam niya ang daan pero itinatago ito, kaya't tinakot niya na patuloy siyang gagawa ng ingay, hanggang sa dumating ang mga halimaw. Dahil dito ay naiinis si Ilgen at lalo pang marahas na kinaladkad si Rudo hanggang marating nila ang isang malinis na lugar sa gilid ng lambak, isang lugar na kakaiba sa paligid. Doon siya iniwan ni Ilgen na may pangungot siya na mag-e-enjoy siya bago tuluyang naglaho, habang sumisigaw si Rudo na pakawalan siya, ngunit nawala na si Ilgen na walang iniwan na salita. Maya-maya ay dumating ang ilang truck at bumaba ang mga lalaking nakamaskara, dahan-dahan nila siyang pinapalibutan at pinagmamasdan ang kakaibang kasuotan niya. Pagkatapos ay tinanong nila si Rudo kung siya nga ba ay nagmula sa sphere, at kahit na kinakabahan, inamin ni Rudo na nahulog siya mula roon. Agad na nag-alis ng mask ang mga lalaki, tuwang-tuwa na makakita ng ligtas na taga-sphere, dahil noon ay patay na bangkay lang ang natatagpuan nila. Nilapitan siya ng may matinding kuryosidad, at habang inaalis ang kanyang mga tanikala ay naisip ni Rudo na mas mabait pa sila kaysa kay Ilgen. Ngunit ang hindi niya alam ay isa pala iyong patibong, at hindi nagtagal ay nakagapos na siya ng mahigpit sa loob ng truck. Narinig niya ang usapan ng mga lalaki sa labas, swerte raw sila dahil ang isang spirit ay maibebenta ng napakamahal, dahil ang bawat kasuotan at parte ng katawan nito ay pinagkakaguluhan ng mga tao. Ipinaliwanag ng kanilang pinuno na sobrang galit ang mga nasa ibabaw ng mundo sa mga spirit, dahil ang sphere daw ang nagtapon ng lahat ng basura sa ibaba, hanggang lasunin nito ang lupa at hangin at lumikha ng mga halimaw. Maraming tao ang namamatay at nawalan ng tahanan, kaya't ang galit nila ay sobrang-sobra, at kapag may nahuli silang isang spirit ay walang awa nila itong pahihirapan. Bilang malupit na pagsalubong ay pinakain nila si Rudo ng bulok na karne at panis na pagkain habang tinutokso siya ng pinuno. Sinabi na ang mga taga-sphere ay hindi man lang humahawak ng basura, at sinubukan nila siyang pakainin kung kaya niya itong tiisin. Habang pilit na isinusubo ng lalaki ang karne sa bibig ni Rudo, nagawa niyang magkamali ng malaki dahil bigla siyang kinagat ni Rudo at bumaon ang mga ngipin nito. Pinunit ni Rudo ang laman sa kanyang mga daliri, saka kinain kasama ng nabubulok na pagkain na pinakain sa kanya. Pagkatapos ay agad niyang kinain ang natitirang pagkain at sinabi na hindi iyon basura, dahil maaari pa rin itong kainin, at nanginginig sa takot ang mga lalaki dahil wala pa silang nakitang halimaw na katulad ni Rudo, ngunit hindi nila alam na iyon pa lang ang simula. Galit si Rudo sa mga tao na tinatawag na basura ang mga bagay, na para bang wala na itong silbi, ngunit hindi na niya hahayaan na maliitin lang ng mga tao ang mga ito. Biglang muling nagising ang kanyang kapangyarihan at naputol ang kanyang mga tanikala, tumalon siya palabas at ibinuhos ang enerhiya sa lupa, dahilan para lumutang ang mga bagay sa paligid. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Ilgen at natutuwa ito nang makita na si Rudo ay isang giver, isang tao na kayang bigyang buhay ang mga bagay at ilabas ang kanilang kapangyarihan kagaya niya. Naalala ni Rudo ang mga sinabi ni Ragto, na kapag marunong kang mag-alaga ng mga bagay, nabubuhay ito at nagbabalik din ng malasakit sa tao. Tinanggal niya ang kanyang maskara at kinuha ang tanikala na ginamit para itali siya, at binuhusan niya ito ng buhay at naging sandata. Nang sumugod ang mga lalaki, isang hampas lang ng kanyang tanikala sa lupa ang nagpaatras sa kanila, kaya't pinag-utos ng kanilang pinuno na sirain ang kanyang sandata, dahil walang silbi ang isang giver kapag wala ang kanyang mga gamit. Hindi nagtagal ay agad siyang natanggalan ng sandata, ngunit laking gulat ng lahat, at lubos na ikinagalak ni Ilgen, nang pulutin ni Rudo ang isang gulong at gawing sandata rin ito, isang bagay na sobrang bihira kahit sa mga makapangyarihang giver. Mabilis niyang pinabagsak ang mga kalaban at hinarap ang kanilang pinuno, na walang tigil sa pagmumura habang nanginginig sa takot. Bago pa man niya ito mapuruhan ay biglang dumating si Ilgen at pinigilan siya, na para siyang natauhan, at naglaho ang kanyang kapangyarihan at naging abo ang gulong na hinawakan niya. Pagkatapos ay dumugo ang kanyang ilong habang iniisip kung ano ang kanyang mga nagawa, at ipinaliwanag ni Ilgen na ang sobrang paggamit ng kapangyarihan ay nakakapagod sa katawan. Humingi siya ng tawad dahil sa ginawa niyang pagsusulit kay Rudo, at nangako na ipapaliwanag niya ang lahat tungkol sa mundong ito at sa kanyang kakayahan, kapalit ng pagpasok ni Rudo sa grupo ng cleaners para lumaban sa mga halimaw. Gayunpaman ay hindi ito tinanggap ni Rudo at tumanggi siya,
ngunit para bang walang pakialam si Ilgen sa sagot ni Rudo, at dinala niya ito sa pagamutan habang tinatawagan ang kaibigan niya at ipinagmamalaki na nakahanap siya ng henyo at kabilang na sa kanilang grupo. Dahil doon ay nagulat si Rudo dahil hindi naman siya pumayag, at sinabi niya na kailangan niyang bumalik sa sphere, ngunit pinatigil siya ng isang doktor na nakakatakot ang mga mata. Sinigawan siya nito dahil nagpunta siya sa isang lugar kung saan puro lason ang hangin, at tinawag pa siyang walang kwentang tanga dahil bukod sa muntik na siyang mamatay ay nagpahuli pa siya. Sinabi ng doktor na dapat siyang magpasalamat dahil niligtas siya ni Ilgen sa 2 kamatayan sa loob ng isang araw, ngunit mura ang isinagot ni Rudo sa kanyang isip at pati na rin sa doktor, na ikinagulat niya na isang matandang babae pala. Nagalit ang doktor nang tawagin niya itong matandang lalaki, kaya't pagkatapos ng gamutan ay pinalayas niya silang 2 palabas ng kanyang ospital. Pagdating sa labas, nagpasalamat si Rudo kay Ilgen dahil siya ang nagbayad ng kanyang pagpapagamot. Sinabi niya na ang tanging kailangan lang niya ay impormasyon kung paano makabalik sa sphere, at wala siyang oras para maging cleaner o ano man ang tawag ni Ilgen sa sarili niya. Ngunit sagot ni Ilgen, umaasa siya na sa pamamagitan ng pagdukot kay Rudo ay matutunan nito kung paano tratuhin ang mga spirit sa kanilang lugar. Binalaan pa niya si Rudo na kapag mayroong nakadiskubre na galing siya sa sphere, baka pagsisihan pa niyang isinilang siya at ipinahayag pa ni Ilgen na walang libreng impormasyon dito. Dinala siya ni Ilgen sa isang maliit at madilim na lungsod, ngunit kahit nasa disyerto, mas maayos pa rin ito kaysa sa maruming mundo sa labas. Pagdating nila doon ay agad siyang binigyan ni Ilgen ng burger, at agad niya itong nilamon dahil nailuwanan niya ang panis na karne na kinain niya kanina. Noon ay iniisip ni Rudo na puro basura lang ang nasa ilalim ng hukay, ngunit nagulat siya dahil mayroon pala itong mga lungsod na tinitirhan ng tao. Habang nagmamasid, napansin niya ang isang dalaga na pumasok sa tindahan at napatitig siya rito, at ipinaliwanag ni Ilgen ang tungkol sa kanilang mundo. Sabi niya, hindi lang mga basura ang naiipon sa lugar na ito, kundi pati ang emosyon ng mga tao na nagiging enerhiya na tinatawag na anima. Ang isa sa mga anyo ng anima ay ang mga halimaw na gawa sa basura, mga nilalang na karaniwang nakatambay sa mga tambakan, ngunit minsan ay umaatake rin sila sa mga lungsod. Ipinahayag ni Ilgen na walang epekto ang karaniwang sandata laban sa mga halimaw dahil gawa sa anima ang kanilang mga spirit core. Gayunpaman, nagulat si Rudo nang sabihin ni Ilgen na kaya ng kanyang mga guwantes na patayin ang mga halimaw, at ipinaliwanag pa ni Ilgen na kapag ang isang bagay ay inalagaan ng matagal, naiipon din dito ang anima. Ang tawag nila rito ay vital instrument, mga gamit na kayang sirain ang spirit core ng halimaw, ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ay marunong gumamit sa lakas na nakapaloob dito. Ang mga taong may kakayahang maglabas ng ganitong kapangyarihan ay tinatawag na givers, at ang samahan nila na tinatawag na cleaners ay binubuo ng mga giver na lumalaban sa mga halimaw na gawa sa basura. Tinanong ni Rudo si Ilgen kung sasabihin ba niya kung paano siya makakabalik sa sphere kung sakaling sumali siya sa cleaners, ngunit sumagot si Ilgen na wala siyang ideya kung paano. Dahil dito, nagalit si Rudo at sinabing niloloko lang siya, at ipinaalala naman ni Ilgen na hindi niya kailanman sinabi na alam niya ang paraan. Gayunpaman, sinabi niya na baka ang kanilang pinuno, isang magaling at napakatalinong tao ang makakatulong kay Rudo na muling makabalik, at naiinis si Rudo dahil kailangan pa niyang makipag-usap sa kanilang pinuno bago siya makapagpasya. Tinanong siya ni Ilgen tungkol sa kanyang mga guwantes, at sumagot si Rudo na galing ito sa kanyang ama at tanging alaala na lang niya ang natitira mula rito. Dahil doon ay naintindihan niya kung bakit mahalaga kay Rudo ang mga lumang guwantes, at sinabi niya kay Rudo na alagaan ito ng mabuti dahil may malakas na kaluluwa sa loob nito. Biglang napaiyak si Rudo dahil palagi siyang pinagtatawanan ng iba dahil sa kanyang mga guwantes, ngunit ngayon ay may isang tao ang nakakaunawa sa kanya. Habang nag-uusap pa sila ay nakatanggap ng mensahe si Ilgen mula sa isang kakilala sa trabaho, at nagpaalam kay Rudo na makikipagkita muna siya. Tumayo si Rudo at muling nagpasalamat kay Ilgen, ngunit hinagisan siya ni Ilgen ng supot ng pera at pinaalalahanan siya na maging maingat sa paggastos nito. Hindi makapaniwala si Rudo na binigyan pa siya ng pera bukod sa lahat ng nagawa na nito para sa kanya, pero sinabi ni Ilgen na wala iyon dahil nakuha lang naman niya ang pera sa pagbebenta ng kanyang mga damit. Doon din niya kinuha ang pambayad sa pagpapagamot at pagkain ni Rudo, kaya't hindi na raw siya kailangang magpasalamat, ngunit nagulat at nagalit si Rudo nang marinig ito, at ipinaliwanag ni Ilgen na hindi siya pwedeng gumala sa lungsod gamit ang mga damit mula sa sphere. Sinabi ni Ilgen na pupunta lang siya sa kanyang tagapagsanay at iniwan si Rudo na maghintay ng matiwasay,
At habang galit na galit si Rudo, bigla niyang napansin ang isang pusang kumuha ng kanyang pera at tumakbo palayo. Agad niya itong hinabol ngunit hindi niya maabutan, at sa kabutihang palad, may nakita siyang isang baston na hugis kalahating buwan sa kalsada. Dinampot niya ito at ginamit upang harangan ang pusa, at sakto namang naipit na niya ang pusa. Ngunit dumating ang may-ari ng baston na galit kay Rudo dahil pinilit niyang gamitin ang mahalagang pag-aari nito. Nagtanong si Rudo kung ano ang espesyal sa isang pirasong kahoy na lalong ikinagalit ng lalaki, at agad nitong binawi ang kanyang baston at tinulak si Rudo, at sinabi na pagbabayaran niya ang kanyang ginawa. Bago pa man mangyari iyon, nagsimulang magpakitang gilas ang lalaki gamit ang kanyang baston. Gayunpaman ay lubha itong ikinalito ni Rudo, ngunit bigla niyang napansin ang simbolo ng cleaners na katulad ng nakalagay sa payong ni Ilgen. Doon naisip ni Rudo na isa ring cleaner ang kaharap niya, at biglang ginamit ng lalaki ang kapangyarihan ng kanyang baston at ginawa itong sandata, sa kanya inatake si Rudo. Sa sandaling ito ay napansin ni Rudo na hindi siya tinatamaan dahil sinadya talaga nito na iwasan siya, at pagkatapos ay ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Zanka, ang taong itinalaga ni Ilgen upang magsanay sa kanya. Sinabi nito na hindi niya inakalang tuturuan niya ang isang batang bastos na nagnanakaw ng gamit ng iba, at mariing sagot ni Rudo na hindi siya magnanakaw kundi humihiram lang ng gamit upang mabawi niya ang kanyang pera. Nang pinagsabihan siya ni Zanka na marahil ay hindi siya pinalaki ng tama ng kanyang ama, uminit ang dugo ni Rudo dahil hindi niya kayang tanggapin na laitin ng iba si Ragto. Ngunit bigla niyang naalala ang payo nito, na kung gusto niyang makinig sa kanya ang isang tao, piliin niya munang umatras at unawain ang kanilang nararamdaman. Ngayon, napaisip si Rudo na may karapatang magalit si Zanka dahil bigla niyang inagaw ang pinakamahalagang bagay nito, at napagtanto niya na siguradong magagalit din siya kung may biglang kumuha ng kanyang mga guwantes kahit na hindi sinasadya. Dahil dito, umamin si Rudo na siya ang may mali at humingi ng tawad, na agad ding lumambot ang puso ni Zanka at sinabi na ayos lang dahil naibalik naman ang kanyang baston. Dagdag pa niya, dapat ay naging mahinahon rin siya sa pagharap sa sitwasyon, at nabigla si Rudo sa biglaang pagbabago ng ugali ni Zanka, ngunit mas ikinagulat niya na ito ang unang beses na nakalutas siya ng alitan gamit lang ang maayos na usapan. Habang naaalala niya na tama pala si Ragto kaysa sa inaakala niya, tinulungan siyang tumayo ni Zanka at tinanong kung ano ang kanyang vital instrument at kung ano ang kakayahan nito. Sinagot siya ni Rudo na marahil ang kanyang guwantes ang tinutukoy nito, ngunit hindi pa niya alam ang taglay nitong kapangyarihan. Sinuri ito ni Zanka at napahanga siya sa ganda ng kanyang mga guwantes, ngunit nananatiling nagtataka si Rudo kung bakit biglang nagiba ang pagkakakilala niya kay Zanka. Napagtanto niya na marahil dahil ito sa ngiti ng lalaki, at muli niyang naalala ang payo ni Ragto, na kung gusto niyang magkaroon ng kaibigan ay kailangang ngumiti rin siya. Ang problema ay hindi pa kailanman ngumiti si Rudo sa buong buhay niya, at para bang kailangan pa niyang magpaturo sa isang tao para lamang malaman kung paano gawin ang kanyang mga ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil hindi ito alam ni Rudo ay buong pagsisikap siyang gumagaya sa ngiti ng ibang tao, ngunit ang kinalabasan ay isa sa pinaka-nakakatakot na ekspresyon na nakita ni Zanka sa buong buhay niya. Muling nagalit si Zanka kay Rudo at tinanong kung anong klaseng mukha ang ipinapakita nito, dahil sa tingin niya ay pinapahiya siya sa ekspresyong iyon, pero mahinahon lang na sinabi ni Rudo na iyon na ang pinakamagandang ngiti na kaya niyang ibigay. Mariin siyang sinagot ni Zanka na kahit bulag ay makikita na hindi iyon tunay na ngiti, kaya't ipinikit ni Rudo ang kanyang mga mata at pinagdikit ang kanyang labi para magmukhang mas natural. Medyo nabawasan nga ang pagiging creepy niya, pero hindi pa rin nawala ang galit ni Zanka at iniisip niya na naging mayabang si Rudo simula nang tawagin siya ni Ilgen na henyo. Akusado siyang inaasar nito at sinabihan niya na hindi nito maaabot ang kanyang layunin kung puro biro lang ang kanyang ginagawa. Ngunit iyon na ang huling sandali na hindi kinaya ni Rudo at naalala niya ang kanyang misyon, ang makabalik sa sphere at baguhin ito ayon sa huling habilin ni Ragto. Nang seryoso niyang sinabi kay Zanka na tigilan na ang kanyang pambabastos, nagalit ito at hinugot ni Zanka ang kanyang sandata at nagbabanta na hindi sila magkakasundo. Sumang-ayon si Rudo at dumampot ng bakal mula sa mga tambak ng basura, ngunit nang ginamit nito ang kanyang kapangyarihan ay nagulat si Zanka, dahil pati basura ay nagagawa ni Rudo na maging sandata. Doon niya bahagyang naintindihan kung bakit tinawag itong henyo ni Ilgen, ngunit buo pa rin ang kanyang kumpiyansa, dahil para sa kanya, hindi matatalo ng likas na talento ang isang tao na buong buhay na pinaghirapan ang antas na kanyang naabot.
Sinubukan niyang abalahin ang isipan ni Rudo gamit ang pang-aasar at biglang umatake, bumagsak ang kanyang baston ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Rudo at napilitan itong umiwas. Agad na sumugod si Zanka at nagawa niyang pabagsakin si Rudo sa lupa, ngunit sa pag-aakalang panalo na siya ay bigla niyang napansin na may dumikit sa kanyang mukha, at nang pinunasan niya at inamoy niya ito ay doon niya natuklasan na tae pala. Ngayon ay nataranta siya nang maisip na ang sandatang kinuha ni Rudo ay isang maruming basura na ginagamit pang tanggal ng dumi sa banyo. Hindi pa man siya nakakapagpaliwanag, nagsimulang tumayo si Rudo gamit ang kanyang sandata na puno ng dumi, habang seryoso pa rin ang kanyang mukha. Agad na umiwas si Zanka habang lumilipad ang mga dumi sa paligid, hanggang sa tuluyan na siyang kumaripas ng takbo. Naguguluhan si Rudo kung bakit bigla itong natakot, pero sinamantala na rin niya at hinabol ito habang hawak pa rin niya ang kanyang nakakadiring sandata. Parang naging habulan ng pusa at daga ang eksenang nangyari sa kanila sa mga eskinita, at pagkaraan ng ilang sandali ay nakalabas sila sa pangunahing kalsada. Aksidenteng natapilok si Zanka dahil sa isang pusa at doon siya naabutan ni Rudo, at tumalon si Rudo at buong lakas na pinaghampas ang kanyang sandata sa kanya. Tinamaan si Zanka sa nagkalat na mga dumi at nawalan ng malay, at makalipas ang ilang sandali, dumating si Iljen at tinanong si Rudo kung nakilala na ba niya ang bago niyang guro. Sa sandaling ito ay itinuro lang ni Rudo si Zanka na nakahandusay sa tambak ng basura na nanginginig at wala sa kanyang sarili, habang tuwang-tuwa si Iljen at hindi mapigilan na tumawa matapos mapunasan si Zanka. Para sa kanya ay nakakatawa na natalo ito gamit lang ang tae. Ngunit hindi makapaniwala si Rudo na ang pinagmamalaki niyang sandata ay isang maruming plunger. Pagkatapos ay sinabi ni Iljen na si Zanka ay isang spoiled na bata, at hindi niya inasahan na may makakatalo dito sa ganoong paraan. Tahimik lang si Rudo habang nakatingin sa nahihiyang si Zanka, nang mapansin niya ang isang pares ng sapatos sa likod ng kanilang sasakyan. Sinabi ni Iljen kay Rudo na kahit hindi naging maganda ang una nilang pagkikita, si Zanka pa rin ang kanyang magiging tagapagsanay mula ngayon. Pinuri pa niya ito, sinabing siya ang pinakamahusay na tagapagsanay pagdating sa paggamit ng mahahalagang sandata, at labis na iginagalang ni Zanka ang mga salita ni Iljen kaya napatawa siya ng bahagya. Maya-maya, tinawag ni Iljen ang isang babae na nagngangalang Rio na nakahiga sa likod ng sasakyan, at nagising ito mula sa kanyang beauty nap at nagsabing curious lang siya tungkol sa bago nilang kasamahan. Hindi makapaniwala si Rudo dahil maganda si Rio, at bigla pa nitong hinawakan ang kanyang buhok dahil kakaiba raw ang mga ito, dahilan para isipin niya na baka aksidente lang siyang napunta sa langit. Habang abala si Rudo sa mga walang kwentang bagay, sinimulan na ni Iljen ang pagmamaneho ng kanilang sasakyan palabas ng lungsod, patungo sa himpilan ng mga cleaners na nakatago sa gitna ng kagubatan. Nadaanan nila ang ilang abandonadong syudad, hanggang sa makarating sila sa isang lihim na lagusan na nasa ilalim ng mga malalaking bato. Paglabas nila mula sa kabila, bumaba na ang lahat ng sakay at sinalubong ni Iljen si Rudo, at binati siya sa kanilang punong himpilan. Nanatili pa ring balisa si Rudo dahil sa ginawa ni Rio, at habang naglalakad siya papasok, may ilang langaw na umikot sa paligid niya. Sa loob ng gusali, isang morena na tagapangasiwa ang abala sa pagbabasa ng Playboy magazine, at ipinakilala siya ni Iljen kay Rudo bilang si Semyo, na siyang sumusuri sa lahat ng bagong kasapi. Bago pa maipaliwanag ni Iljen ang kakayahan niya, bigla nitong itinutok ang tinidor kay Rudo, at sa isang iglap ay napatay nito ang dalawang langaw sa kanyang harap. Namangha si Rudo at saka siya binati ni Semyo, sabay sabing ibinahagi na ni Iljen ang lahat tungkol sa kanya, ngunit kailangan pa rin siyang personal na suriin para masukat ang kanyang potensyal. Habang inaayos ni Semyo ang kanyang salamin, ipinaliwanag ni Iljen na iyon ang kanyang vital instrument na nagpapalakas ng kanyang paningin. Sa tuwing ginagamit niya ito ay nakikita niya ang tunay na pagkatao ng isang tao, at bagong kaalaman ito para kay Rudo, ngunit wala siyang oras mag-isip dahil agad nang ginamit ni Semyo ang kanyang kakayahan. Nagulat siya sa nakita niya at agad niyang pinatay ang kapangyarihan ng kanyang salamin, ngunit nang tanungin siya ni Iljen kung ano ang kanyang nakita, sinabi niya na likas ng makapangyarihan si Rudo at hindi na kailangang suriin sa ganitong aspeto. Sinabi pa niya na magkakaroon din ito ng ugnayan sa kanyang vital instrument, ngunit kailangan pang hasain ang paggamit nito. Gayunpaman ay naramdaman ni Iljen na may itinatago pa si Semyo, at dito niya ibinunyag na may dumi si Rudo sa kanyang batok, kaya't natawa si Rudo ngunit alam ni Iljen na hindi iyon ang buong katotohanan. Pagkatapos ay dinala niya si Rudo para magpakilala sa kanilang pinuno, ngunit bago sila umalis, sinulyapan muna niya si Semyo dahil ramdam niya na may itinatago pa ito. Habang naglalakad,
ipinaliwanag ni Iljan na may humigit kumulang 100 miyembro ng Cleaners, kabilang na ang mga mandirigma, mga nagbabantay, at mga sumusuporta. Ngunit sa kabila nito ay bihira lang silang magkasama dahil sa kani-kanilang misyon, kaya't madalas ay wala sila sa punong himpilan. Pagkatapos ay sinabi pa niya na ipapakilala niya si Rudo sa ilan sa kanila, ngunit nang binuksan niya ang pintuan ng sala at makita ang grupo ng mga cleaner, agad niyang isinara ang pinto at ipinaliwanag na sa susunod na lang siya ipapakilala. Hindi nagtagal ay dumating sila sa silid ng kanilang pinuno, ngunit bago pa sila pumasok ay pinaalalahanan muna ni Iljan si Rudo, na huwag magsimula ng usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano makakabalik sa sphere. Sinabihan siya ni Iljan na kailangan niyang magbigay ng kapalit para sa mga impormasyong iyon, at dapat magsimula siyang magtrabaho bilang cleaner. Bukod pa rito, pinaalalahanan din siya na huwag magtanong tungkol sa vital instrument ng pinuno, dahil walang sino man ang nakakaalam kung ano iyon o anong kapangyarihan ang taglay nito. Dahil doon ay nagkaroon ng pagtataka si Rudo tungkol sa kanilang pinuno, ngunit nadatnan nila na walang tao sa kanyang silid. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Semyu at ipinaalam sa kanila na nasa misyon ang kanilang pinuno at hindi babalik ng ilang araw, kaya't nalilito si Rudo, ngunit alam ni Iljan na normal lang iyon at sinabihan siya na maghintay na lang muna. Nang magsimulang magalit si Rudo at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin habang wala pa ang kanilang pinuno, biglang dumating si Rio at niyaya niya si Rudo na panoorin siya sa kanyang trabaho. Ipinaliwanag niya na hindi pa siya maaaring maging opisyal na miyembro hanggat wala pang pahintulot sa kanilang pinuno, at ang pinakamahalaga niyang magagawa ay sumama sa kanya bilang tagapagmasid. Gayunpaman, pabor din ito kay Rio dahil gusto rin niyang makilala si Rudo, at naging malambot ang puso ni Rudo dahil hindi pa siya nakakaranas ng ganitong uri ng atensyon mula sa isang babae. Pagkatapos ay tahimik na lamang siyang sumunod kay Rio, at dinala siya sa strategy room kung saan ipinaliwanag ni Semyo na may isang maliit na bayan malapit sa maruming lugar, na humihingi ng tulong dahil may mga halimaw na nagpapakita roon. Naging interesado si Rudo tungkol sa mga kontaminadong lugar, at doon niya nalaman na hindi sinabi ni Iljan ang mga pangunahing kaalaman. Ngayon ay ipinaliwanag ni Semyo na ang kanilang mundo ay nahahati sa safe zone na ligtas para sa mga tao, at ang nasa kabila naman ay ang maruming lugar na puno ng mga basura kung saan naninirahan ang mga halimaw. Ang lugar kung saan natatagpuan si Rudo ay isang no man's land, isa sa pinakamapanganib na lugar kung saan madalas ay agad namamatay ang sino mang pumupunta. Pagkatapos ay binigyan siya ni Semyo ng gas mask at mahigpit na iniutos na lagi itong isuot sa tuwing pumapasok sila sa polusyonadong lugar, dahil kapag wala siyang mask ay mamamatay siya sa loob ng 15 minuto dahil sa nakalalasong hangin. Sa ilang sandali ay sumama si Rudo sa koponan ni Rio para sa kanilang misyon, at pinayuhan siya nito na palaging manatili sa kanyang tabi upang mas marami siyang matutunan. Bagamat kinakabahan, nagsimulang mag-isip si Rudo kung ilang oras siyang nananatili sa no man's land at kung gaano karaming lason ang nalanghap niya. Napunta ang kanyang atensyon sa tambak ng mga basura sa harap nila, at naisip niya kung alam ba ng mga taong nasa sphere na may mga tao ring namumuhay sa kailaliman ng hukay. Ngunit ang mahalaga para kay Rudo ay ang mga tambak ng basura mismo, dahil para sa kanya ay hindi iyon simpleng basura, kundi isang kayamanan kung saan makakahanap siya ng mga bagay na maaari pang ayusin ng walang sino man ang nangingialam sa kanya. Habang hinahabol niya si Rio ay tinanong niya kung sino ang mga kasamahan nito, at ipinaliwanag ni Rio na sila ay mga supporter, wala man silang espesyal na kakayahan tulad ng mga mandirigma, napakahalaga naman ng papel nila sa kanilang misyon. May isang supporter ang nag-abot ng kamay kay Rudo para makipagkamay, at nang tanggapin niya ito habang kinakabahan, bigla nitong pinisil ang kanyang kamay ng buong lakas. Dahil doon ay natawa si Rio dahil nagpupumiglas sa sakit si Rudo, at sinabi niya na napakalakas ng hand grip ng supporter na ito, at kaya nitong wasakin ang matitigas na balat ng halimaw gamit lang ang sariling mga kamay. Hindi na alam ni Rudo kung kakayanin pa niya ang pagkakaugnay sa mga baliw na ito, nang biglang may isa sa mga supporter na nagbigay babala na paparating na ang mga halimaw, at nagpasya si Rudo na pagmasdan ng mabuti ang lahat upang matuto siya hanggat kaya niya. Maya-maya, nagsilabasan mula sa nakakatakot na gubat ng basura ang mga maliliit na nilalang nakahawig ng kambing. Nataranta si Rudo at nagtanong kay Rio kung paano sila lalaban sa napakaraming kalaban, ngunit mahinahon siyang sinabihan ni Rio na huwag siyang mag-alala dahil mahina at mabagal lang ang mga ito, at wala silang lakas na sirain ang kahoy na bakod. Napatunayan ang sinabi niya nang umatake ang mga kambing sa bakod at wala silang nagawang pinsala, ngunit bigla namang dumating ang ikalawang grupo ng mga halimaw na mas malalaki at mas mabangis.
Nagsimula silang umatake upang wasakin ang bakod, kaya't muling nataranta si Rudo at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Muli siyang pinapakalma ni Rio, at sinabi niya na bahagya lamang na mas malakas ang mga ito kaysa sa nauna, at tamang-tama pa rin para sa isang baguhang gaya ni Rudo. Dagdag pa niya, matapos nilang gawin ang kanilang misyon ay babalik sila sa base at maghahanda ng salo-salo bilang pagtanggap kay Rudo sa kanilang lugar. Hindi makapaniwala si Rudo kung paano siya nananatiling kampante kahit nasa panganib na ang kanilang buhay, at ipinaliwanag ni Rio na kung gusto niyang mabuhay sa ibabaw, kailangan niyang magkaroon ng positibong pananaw sa kanilang mundo. Biglang naisip ni Rudo na ganoon din si Ilgen, at doon niya napagtanto kung ano ang kulang sa kanya. Ngayon ay nagdesisyon siya na maging mahinahon, ngunit biglang bumangga sa harang ang isang dambuhalang halimaw na gawa sa basura, na nagpatigil sa kanya pati kay Rio. Humingi ng katiyakan si Rudo na ayos pa rin ang lahat, ngunit ngumiti si Rio at sinabi na kamangha-mangha ang ginawa ng halimaw dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoon kalakas. Aminado siya na hindi ito angkop na kalaban para sa isang baguhan, pero masisiyahan siya sa laban, at hinugot niya ang kanyang vital instrument na isang gunting, habang napatitig na lang si Rudo. Inilabas ni Rio ang tunay na kapangyarihan ng kanyang sandata, hinagis niya ito sa itaas at biglang lumaki at mas naging matulis. Pagkatapos ay kinuha niya ito gamit ang kanyang paa at umatake sa mga halimaw, pinupuksa ang marami sa isang hampas lang ng kanyang gunting. Hindi na maunawaan ni Rudo ang mga nangyayari, hanggang ipinaliwanag ng kasamahan nila na ang vital instrument ni Rio ay tinatawag na Reaper, at kakaiba siya dahil sa halip na kamay ay mga paa niya ang gamit sa pakikipaglaban. Napagtanto ni Rudo na bawat isa ay may natatanging paraan ng paggamit ng kanilang vital instrument, ngunit bago pa siya tuluyang makabawi, binalaan siya ng isa pa niyang kasama na mag-ingat sa paligid. Huli na nang mapansin niya ang isang halimaw na aatake sa kanya, ngunit mabuti na lang at napigilan ito ng kanyang kasamahan, na walang kahirap-hirap na dinurog ang ulo ng halimaw bago ihagis kay Rio, na agad naman itong dinurog gamit ang kanyang gunting. Ipinag-utos ni Rio na magpadala pa ng mga halimaw sa kanya, at agad namang sinunod ng mga taga-suporta, na tila wala silang pakialam kahit napakabigat ng mga ito. Habang pinag-aralan pa lang ni Rudo ang kanyang nasaksihan at natutunan kung paano lumalaban ang mga cleaners, natapos na ni Rio ang lahat ng maliliit na kalaban, at ang natira na lamang ay ang boss ng mga halimaw. Nagpa siya ang mga taga-suporta na alisin sa laban ang maliliit pang halimaw na pwedeng makasagabal, ngunit napansin ni Rudo na may isang halimaw na hindi pa tuluyang napigilan, at natapilok nito ang isa nilang kasama. Pagkatapos ay tumalon ang halimaw upang umatake, ngunit sa kabutihang palad ay mabilis na tumulong si Rudo at sinabi niya na patutunayan niya ang kanyang sarili dito, upang makuha niya agad ang impormasyon na kanyang hinahanap. Habang hawak niya ang bakal na tubo, bigla niya itong napalitan at naging anyong sandata at nagkaroon ng mga tinik na ginawa nilang harang. Naguluhan si Rudo sa nangyari, hanggang sa maisip niya na nakalimutan na niya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil palagi niya itong nagagawa ng kusa. Ngayon ay hindi na niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon, lalo na nang umatake na ang basurang halimaw. Sa kabutihang palad ay dumating si Rio at mabilis na tinapos ang halimaw, at pinuri niya si Rudo dahil sinunod nito ang kanyang damdamin para mailigtas ang iba. Pagkatapos ay agad namang dumating ang isa pang taga-suporta at nagpasalamat, saka nagtanong kung natalo na ni Rio ang malaking halimaw. Sinabi niya na nahati niya ito sa dalawa, ngunit nakatayo pa rin, at hindi niya maintindihan kung paano ito nakaligtas gayong sigurado siyang tinamaan niya ang spirit core nito. Dahil doon, nagpa siya si Rio na wasakin ito hanggang sa mawalan ng silbi, at napagdesisyonan ng mga taga-suporta na ibigay ang impormasyon tungkol sa bagong uri ng basurang halimaw. Ayon sa kanilang ulat, walang epekto ang vital instrument sa halimaw, at lumisan sila upang bigyang babala ang mga kalapit na bayan. Sa kabila nito, sumugod si Rio sa dambuhalang halimaw at naiwan si Rudo na litong-lito dahil walang nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. Tumalon si Rio papunta sa halimaw, umatake sa mukha nito at dumiretso sa ulo para putulin ang mga tubong nakalagay doon. Pagkatapos niyang gawing kalbo ang halimaw, napansin niya ang kumikislap na bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at naunawaan niya na iyon ang nakatagong spirit core ng halimaw. Ngunit bago niya ito mapigilan ay bigla itong nagwala at itinapon siya palayo, at muli nitong ibinalik ang mga tubo sa kanyang ulo at malakas na ibinangga ang kanyang panga sa lupa. Habang nakakapit pa rin si Rio ay bigla nitong inatake si Rudo at ang mga taga-suporta, ngunit natulala si Rudo nang makita ang mga tubong metal na dumarating, ngunit maswerte siya na hindi siya direktang tinamaan. Gumuho ang lupa sa ilalim niya at habang nahuhulog,
Napaisip siya kung ano ba talaga ang kanyang ginagawa. Napagtanto niya na hindi niya maipaghiganti si Ragto sa mga hayop na nakatira sa sphere sa ganitong paraan, at nagsimula siyang kainin ng kadiliman, at mabuti na lang ay nailigtas siya ng taga-suporta at hindi lang mula sa pagkahulog kundi pati na rin sa kawalan ng pag-asa. Inakay siya nito at sinabi na kung may layunin siya ay huwag siyang tumigil na lumaban habang kaya pa. Sinabihan siya nito na dapat siyang matuto mula sa mga taga-suporta, na kahit walang kapangyarihan ay patuloy pa ring tumutupad sa kanilang mga tungkulin. Nakita ni Rudo na muling inatake ni Rio ang halimaw, at sa malalakas nitong sigaw ay naisip niya na natagpuan nito ang kahinaan ng halimaw. Tumalon si Rio ng mataas at bumagsak pababa sa ulo nito, tinusok ng gunting ang spirit core at hinila niya palabas ang pinagmulan ng lakas. Nang makuha niya ang spirit core at mabasag ay biglang naging abo ang halimaw, at agad na lumapit ang taga-suporta at nagtanong kung paano niya ito natalo. Sinabi ni Rio na sinaksak daw niya ang ibang bagay bukod sa core at doon ito namatay, at habang hawak niya ang isang cutter, ipinaliwanag niya na ito ang nagpapalakas sa halimaw. Nagulat ang taga-suporta dahil napagtanto niya na iyon ay isang vital instrument, isang makapangyarihang bagay na imposibleng pagmamay-ari ng isang basurang halimaw. Sa kabilang banda ay nagising ang pinuno ng mga bandido na nagbabalak ibenta si Rudo, na nasa isang madilim na silid at nagtataka kung nasaan siya. Nang biglang magsalita ang lalaking nakaupo sa sofa sa kanyang harapan, tinanong siya nito tungkol sa bata mula sa sphere na nabanggit niya habang natutulog. Pagbalik sa punong tanggapan ng mga cleaner, naghanda si Rio ng welcome party para kay Rudo, at dumating din si Zanka na tila antok pa mula sa kanyang mahabang pagpapahinga. Tinanong niya si Rio kung ano ang nangyayari, at sinabi nito na mayroong selebrasyon upang tanggapin si Rudo, ngunit nakaupo lang si Rudo sa isang sulok na nakayuko at tahimik. Tinanong ni Zanka kung bakit mukhang malungkot ang mokong na iyon, at sagot ni Rio na simula nang mabigo siya sa paggamit ng kanyang vital instrument sa gitna ng laban, tila wala na itong sigla. Nalungkot man si Zanka sa kanyang narinig, agad niyang binanggit ang balita tungkol sa kakaibang halimaw na hinarap ni Rio. Kinumpirma ni Rio at ikinwento na imbes na anima core ang nagbibigay buhay, ang halimaw ay may vital instrument bilang puso, isang bagay na hindi nila inaasahan. Ipinahayag pa niya na dahil hindi rin niya kayang masolusyonan ang problemang iyon, mas mabuting ipaubaya na lang sa mas nakakataas at bumalik na lang siya para maghanda sa kanilang selebrasyon. Sa kabila nito, patuloy pa ring nalulungkot si Rudo hanggang sa dumating ang pinuno ng support team upang makipag-usap sa kanya. Nagpakilala ito bilang Grace at pinuri si Rudo sa ginawa niya kahapon, ngunit para kay Rudo ay wala naman siyang nagawa, at ipinaalala ni Grace na nailigtas niya ang isa pang supporter mula sa halimaw. Umamin si Rudo na kahit nagawa niya iyon, hindi niya pa rin magamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan at kinailangan pa siyang iligtas ni Grace at Rio. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil kahit noong nasa sphere pa siya, palagi siyang nawawalan ng kontrol at si Ragto ang laging humihingi ng kapatawaran para sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang talunan na hindi kailanman makakatugon sa inaasahan ng iba, ngunit bigla siyang pinasalamatan ni Grace at nawala ang kanyang negatibong iniisip. Ipinaliwanag ni Grace na karamihan sa mga bagong cleaner ay tinitingnan ang mga supporter bilang walang silbi dahil wala silang tunay na kapangyarihan. Gayunpaman, kakaiba raw si Rudo, at ikinwento rin ni Grace ang tungkol kay Follow, ang supporter na nailigtas ni Rudo. Sumali siya sa mga cleaner para maging mandirigma, ngunit dahil wala pa siyang sariling vital instrument ay nagtatrabaho muna siya bilang supporter, habang iniingatan niya ang isang bagay na umaasang balang araw ay magiging kanyang sandata. Sinabi ni Grace kay Rudo na huwag masyadong mabahala sa pagpapalakas o sa pagtupad ng inaasahan ng iba, at tinanong niya kung ano ba talaga ang mga bagay na gusto niyang makamit, kahit bago pa man siya masangkot sa gulo sa sphere. Napaisip ng malalim si Rudo, at ipinayo ni Grace na kapag natagpuan na niya ang bagay na unang nagpasiklab ng apoy sa kanyang kaluluwa, matatagpuan din niya ang kanyang landas. Hinimas pa niya ang ulo ni Rudo at sinabing maniwala siya sa kanyang sarili, at nang madala sa emosyon si Rudo ay biglang dumating si Ilgen at sumandal sa kanya, at naputol ang kanilang seryosong sandali. Tinanong siya nito kung bakit hindi siya kumain, habang dumating din si Rio at Zanka, at sabay-sabay siyang hinimok na sumali sa selebrasyon, dahil siya ang bida ngayong gabi at baka maubos pa ang pagkain. Lubos na natuwa si Rudo nang maramdaman niya na ang lahat ay nagmamalasakit sa kanya, kaya't sumama na rin siya, at habang kumakain silang lahat ay may biglang tumugtog ng musika at kumuha ng ilang lata ng pintura.
Sinimulan niyang pinturahan ang pader at pinaalalahanan siya ni Ilgen na tignang mabuti si Gob, dahil gumagawa ito ng kahit ano ayon sa gusto niya, nang hindi iniisip ang ibang tao. Habang si Gob ay gumuguhit sa pader, nagrereklamo ang iba at sinasabing hintayin munang matapos silang kumain, pero gaya ng sinabi ni Ilgen, wala talagang pakialam si Gob. Sa ibang palapag, bumalik na si Mommy Semyu sa kanyang mesa, dahil ramdam niya na may darating na tawag anumang oras, at sakto namang tumunog ang telepono at agad niya itong sinagot. May natanggap siyang kahilingan, kaya't tinawag niya si Zanka at ang kanyang mga kasama upang isakatuparan ito, ngunit nagtanong si Zanka kung bakit kasama si Rudo, gayong hindi pa naman ito opisyal na miyembro ng Cleaners. Ipinaliwanag ni Semyo na ang kahilingan ay may kinalaman kay Rudo, dahil isang mangangalakal ang humingi ng tulong matapos siyang atakihin ng isang halimaw habang tumatawid sa maruming lugar. Sa kabutihang palad ay nakaligtas siya, ngunit ninakaw ang kanyang kargamento, at ang misyon nila ngayon ay talunin ang halimaw at mabawi ang ninakaw. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit kailangan si Rudo ay dahil ang kargamento ay isang buhay na Spheret. Nagulat ang lahat nang marinig ito, at ipinaliwanag ni Semyo na bihirang makakita ng dalawang Spheret ng sabay sa ibabaw, at para sa kanya, may kakaibang nangyayari kaya't nais niyang makita ito ng personal ni Rudo. Dahil doon ay napaisip si Rudo at pinaalalahanan siya ni Grace na kontrolin ang kanyang emosyon bago magpasya, ngunit alam ni Rudo na hindi pa niya kayang gamitin ng tama ang kanyang kapangyarihan, at baka maging pabigat lang siya sa grupo. Gayunpaman, nanaig ang kanyang kagustuhan na makita ang isa pang Spheret, dahil baka ito ang magbigay ng pahiwatig kung paano siya makakabalik sa ibabaw. Nang magpasya si Rudo na sumama ay hindi natuwa si Zanka, pero alam ni Semyo kung paano siya mahihikayat, at sinabi niya na ang misyong ito ay para kay Ilgen ngunit abala ito sa iba, at ipinagkatiwala niya kay Zanka ang tungkulin. Dahil isa siyang malaking tagahanga ni Ilgen, agad nagbago ang kanyang pananaw at masiglang pinangunahan ang grupo papunta sa maruming lugar. Pagdating sa daan, nagtanong si Rudo kay Grace kung bakit wala itong dalang sandata, at sumagot si Grace na may dala siyang maliit na kutsilyo, pero mas malaki ang tiwala niya sa sarili niyang mga kamay. Ngunit kasabay nito, isiniwalat ng isa sa mga kasama niya na mayroong kwintas si Grace na palagi niyang ipinagdadasal. Dahil doon ay napahiya si Grace at sa kalaunan ay ipinakita niya ito kay Rudo, sinasabing wala naman itong espesyal na kapangyarihan, pero nagbibigay ito ng bagay na maaari niyang panghawakan. Sa ilang sandali ay bigla nilang napansin na may nakatayo sa kanilang likuran na isang kakaibang tao, at ang babae ay malinaw na siya ang mangangalakal na tumawag sa kanila, at nagpakilalang siya nga ang kumuha sa kanila para sa misyong ito. Agad na tinanong ni Rudo ang tungkol sa Spheret, at ipinaliwanag ng mangangalakal na nadatnan niya ang isang walang malay na Spheret habang naglalakbay. Nang dinala niya ito ay doon siya inatake ng halimaw at pagkatapos ay dinukot ang Spheret, ngunit hinarap ni Rudo ang mangangalakal at tinanong kung balak ba niyang ibenta ang Spheret, ngunit mariin niyang itinanggi iyon. Sinabi niya na wala siyang intensyon na gawin ito, gusto lang niyang pag-aralan ang mga Spheret dahil matagal na siyang interesado rito. Ngunit para kay Zanka ay amoy basura ang kanyang kwento, dahil alam niya na ang halimaw na gawa sa basura ay agad na umatake sa mga tao at hindi upang dukutin ang kanyang kasama. Para sa kanya ay may kakaibang nangyayari, ngunit nagpasya siya na harapin ito kapag dumating ang tamang oras. Dinala sila ng mga ngalakal sa gusali kung saan siya inatake ng halimaw matapos nitong dukutin ang Spheret. Binalaan ni Zanka ang lahat na mag-ingat dahil maaaring umatake ang halimaw mula sa kahit anong direksyon, ngunit pagpasok nila, wala silang nadatnan kundi isang tao sa dulo ng silid. Sinabi ng mga ngalakal na iyon ang Spheret at tinulak si Rudo papalapit, kasama na niyang tinulak ang ibang Cleaners. Nang lumapit sila ay napansin ni Rudo na hindi pala tao iyon, kundi isang manikang nakabihis tulad ng Spheret, ngunit huli na ang lahat dahil biglang umatras ang mga ngalakal at sumigaw na magmadali. Sa susunod na sandali, naging putik ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Rudo at bumagsak silang lahat sa ibabang palapag, kaya't nagulat sila at nagtanong kung ano ang nangyari. Tinignan ng mga ngalakal kung maayos lang ang kalagayan nila, at sinabi nilang ligtas sila at saka nagtanong kung anong lugar iyon at nasaan ang Spheret. Ngunit tumawa lamang ng kakaiba ang mga ngalakal at itinuro si Rudo, sabay sabing siya mismo ang Spheret, at pagkatapos ay bigla itong natunaw at naging putik. Sa sandaling ito ay bigla nilang narinig ang dalawang tinig na tumatawag sa tagapagbigay ng Spheret, at mula sa dilim ay lumapit ang dalawang kumikislap na liwanag. Agad na naintindihan ni Zanka ang lahat ng pangyayari,
lalo na't dahil sa kuryenteng liwanag at alam niya na ang mga raiders ang mga gumagawa ng patibong, at hayagan nilang ipinakita na balak nilang agawin si Rudo mula sa cleaner. Nalilito si Rudo sa bagong grupo ng mga kababalaghan, at ipinaliwanag ni Grease na ang mga taong ito ay ang mga tulisan sa kanilang mundo, ngunit higit na mapanganib dahil sila rin ay mga givers. Kaagad niyang iniutos sa kanyang koponan na humanap ng daan upang tumakas, habang siya at si Follow ang magtatanggol kay Rudo. Ngayon, inutusan niya si Zanka na harapin ang dalawang raiders ng mag-isa, bagamat nag-aatubili ay wala ng ibang pagpipilian si Zanka. Pagkatapos ay tumakbo ang mga taga-suporta sa kabilang direksyon, at sinabihan ni Grease si Rudo na sumunod sa kanila. Gayunpaman, nagmatigas si Rudo at sinabi niya na kaya niyang harapin ang mga tulisan, ngunit binalaan siya ni Grease na huwag maliitin ang mga raiders, lalo't hindi nila alam ang mga kakayahan ng mga ito. Sa mga sandaling ito ay tinukso ni Zanka ang mga raiders, sinasabing alam niyang darating sila para sa kanya, ngunit hindi niya inakala na agad nilang matutunton si Rudo. Tinanong pa niya kung balak ba nilang ibenta si Rudo, dahil ang isang buhay ng spirit ay kayang magbigay ng yaman na sapat upang mabuhay ng marangya. Tumawa lang ang mga raiders at sinabi na hindi nila ito ibebenta, dahil nais nilang malaman ang sekreto ng sphere, lalo na kung paano nakatawid si Rudo nang hindi namamatay. Nagtataka rin si Zanka tungkol rito, ngunit nagpasya siyang tapusin agad ang mga raiders, at sinabi niya na kung sila ang may pakana sa lahat ng ito, wala na siyang dapat ikabahala tungkol sa mga halimaw na gawa sa basura. Ngunit ngumiti ang babaeng raider at sinabing dapat pa rin siyang mag-alala, dahil kaya niyang lumikha ng mga manikang gawa sa putik anumang oras. Mahinahon siyang sinagot ni Zanka na kaya niyang talunin ang mahihinang kalaban kahit nakapikit, at bigla niyang ginamit ang kanyang baston at sinimulang wasakin ang mga manika. Subalit wala siyang ideya na nagtago ang lalaking raider sa isa sa mga manika at umatake mula sa likuran, at halos hindi nakaiwas si Zanka at tinamaan siya at bumagsak sa isang haligi. Agad namang nagtago ang lalaki sa isang manika, at sinabi ng babaeng raider na dahil sanay lang ang mga cleaners sa pakikipaglaban sa mga halimaw, wala silang kaalaman kung paano humarap sa isang tao. Sinabi ng babaeng raider kay Zanka na ito na ang huling laban ng habulan na malalaro niya sa buong buhay niya, at buo ang loob ni Zanka at handang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Patuloy niyang winasak ang mga putik na manika, ngunit sunod-sunod namang sumuntok sa kanyang likuran ang lalaking raider. Nang naipit na siya sa sulok ay agad siyang sumugod patungo sa babaeng raider upang tapusin ito, ngunit nadulas ang kanyang mga paa sa putik na inihanda na nito kanina pa. Sinabi ng babae na si Zanka lang ang tanging makakalaban niya, at kapag napatumba na siya ay wala nang panlaban ang buong grupo. Dagdag pa niya, malapit na rin daw itong matalo, ngunit biglang sumigaw si Zanka, na kung puro salita lang ang gusto nito ay dapat na lang itong gumawa ng podcast. Ipinaliwanag niya na noong una, inakala niya na ginagamit ng babae ang kanyang vital instrument para kontrolin ang mga putik na manika, at ang lalaking raider naman ay may vital instrument na ginagamit sa pag-atake. Subalit habang tumatagal ang laban, napagtanto niya na mali ang kanyang hinala dahil ang ginagawa ng lalaki ay simpleng suntok lamang. Dito niya nalaman na ang tunay nitong gamit ay ang kakaibang sapatos na nagbibigay ng maayos na hakbang sa putikan, kaya't madali itong nakagalaw kahit lubog sa putik ang buong paligid. Tinukso pa ni Zanka ang dalawa na para silang magkasangga na itinadhana, at nagalit ang babae at sinabihan na tumahimik si Zanka, ngunit lalo pa siyang nagpatuloy. Sinabi niya na kahit wala siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga tao, mas kabisado niya ang sarili nilang vital instrument kaysa sa kanila, kaya't nagagawa niya ang mga bagay na hindi nila kayang gawin. Nang bigla siyang inatake ng babae, ibinagsak ni Zanka ng malakas ang kanyang baston sa lupa, na naglabas ng malakas na aura sa buong paligid. Nararamdaman niya ang pagbabago ng tunog habang dumadaan ang lalaking raider sa mga putik na manika, at nang tinamaan ang pinagtaguan ng lalaking raider, agad niya itong natunton. Sa ilang sandali ay mabilis siyang sumugod at pinatumba ito sa isang hampas, kasunod ang babaeng raider na nawalan ng malay. Sa pagbagsak ng dalawa, agad ding nawasak ang lahat ng putik na manika. Nang binitawan ni Zanka ang mga kataga na pawang mga baguhan lang sila, biglang lumitaw sa kanyang likuran ang pinuno ng mga raider. Sinabi nito na kung hindi siya nakontento, mas mabuting kalabanin niya ang mas malakas, habang patuloy pa ring tumatakbo si Rudo at ang iba pa upang hanapin ang labasan. Gayunpaman, nababahala si Rudo nang hindi na niya marinig ang tunog ng laban, hanggang sa bumangga siya kay Grease na nakakita ng daan palabas. Inutusan ni Grease ang ilan sa mga kasama niya na umakyat upang makausap ang punong himpilan at humingi ng tulong,
at pagkatapos nito ay nagpasya siyang bumalik upang tingnan ang kalagayan ni Zanka. Ngunit bago pa siya makabalik ay may narinig silang papalapit na yabag, at akala ni Grease ay si Zanka na iyon matapos niyang tapusin ang laban, ngunit laking gulat niya na ang pinuno ng raider ang dumating. Habang naguguluhan ang lahat ay sinimulan ng pinuno ang pagtitig kay Rudo, ikinukumpara niya ang itsura nito sa mga impormasyong nakuha niya mula sa naunang bandidong dumukot. Bigla itong tumalon papunta sa pader sa likuran ni Rudo at kumapit doon na parang si Spider-Man, sabay sabing natagpuan na niya ang giver na mula sa sphere. Nang mapagtanto ng lahat na isa nga siyang raider, agad niyang dinurog ang pader gamit ang kanyang mga kuko upang takpan ang daan palabas. Nagsimulang pakawalan ng raider ang kanyang aura, at mariing sinabi ni Grease na kapag sinaktan niya si Rudo ay magiging kalaban niya ang lahat ng cleaners. Tinanong niya ang tungkol kay Zanka, ngunit nagsimulang magkwento ang raider na hindi siya darating dahil wala siyang direksyon at laging naliligaw. Sinabi pa ng raider na pagdating niya ay natalo na ang mga kasamahan niya, at naiinis siya dahil mukhang sinayang lang ng mga ito ang oras nila. Naglakad siya papunta kay Rudo, habang hindi pinapansin si Grease at ang mga tanong nito tungkol kay Zanka, at sinabi niya kay Rudo na may isang tao na gustong makipag-usap sa kanya, kaya't dapat muna siyang sumama sa mga raiders. Sa mga sandaling ito ay nananatiling alerto si Rudo, ngunit biglang tinanggal ng raider ang kanyang mask at hinila ito, at sinabi pa nito na hindi na niya kailangan ng mask dahil wala namang halimaw sa paligid. Tinanong siya ni Rudo kung ano ang nangyari sa cleaner na may dalang baston, at sinabi ng raider na masama raw ang ugali nito kaya't pinabagsak niya. Sinabi pa ng raider na malakas daw iyon kaya't hindi niya pinatay, ngunit tiyak na mahihirapan si Zanka sa lason na ginamit niya. Pagkatapos ay ipinakita ng raider ang kapangyarihan ng kanyang mga singsing, na biglang naging matalim na gawa sa metal ang kanyang mga kuko. Sinabi niya kay Rudo na sumama na lang siya ng payapa at walang masasaktan, ngunit biglang umatake sina Grease at Follow. Madali lamang niyang naiwasan ang kanilang mga atake at isang handstand kick ang nagpalipad sa kanila palayo. Nararamdaman ng raider na si Follow ay may potensyal na maging isang giver, pero si Grease ay wala kaya't wala raw itong silbi. Tumayo si Grease at buong tapang na sinabi na ipagtatanggol niya ang kanyang koponan kahit sino pa ang kanyang kaharap. Ngunit natawa ang raider at tinawag siyang walang kwenta, dahil ang mga mahihinang katulad niya ay walang kakayahan na magprotekta ng kahit sino. Nag-aalala si Rudo at sinabihan si Grease na umatras dahil napakadelikado ng kalaban, ngunit hindi ito sumagot, at ang raider mismo ang nagsabi na patay na ang kanyang kaibigan. Ngayon lang niya napansin na tumusok na pala ang matatalim na kuko sa puso ni Grease, at lalo pa itong ibinaon hanggang sa tumagos sa kabilang bahagi. Napatitig si Rudo sa nakakatakot na tanawin habang lumilipad ang kwintas ni Grease, nalungkot siya at tuluyang nabura ang kanyang isip, dahil para sa kanya ay halos magkapareho ang eksenang ito sa pagkamatay ni Ragto. Napakapit siya sa kanyang kwintas na nagbalik ng alaala mula sa kanyang pagkabata, at naalala niya noong araw na nadatnan siya ni Ragto na binabangga ang kanyang ulo sa pader. Agad siyang pinigilan nito at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa, at sinagot siya ni Rudo na inutusan daw siya nito na bawal siyang manakit ng iba, pero hindi naman ito binanggit na bawal niyang saktan ang kanyang sarili. Lalong nababahala si Ragto dahil akala niya ay huminahon na si Rudo matapos mawala ang sakit sa kanyang mga kamay, at nang tinanong niya ang dahilan ng pag-asta nito ay sinagot siya ni Rudo na wala itong dahilan. May iniisip lamang siyang hindi maipaliwanag at si Ragto lamang ang nakakaintindi kung ano ito, dahil pakiramdam ni Rudo ay iniwan siya ng kanyang mga magulang na naging dahilan upang makaramdam siya ng kawalang halaga, at dito umusbong ang kanyang galit. Dahil doon, sinabi ni Ragto na kailangan niyang magkaroon ng layunin sa buhay at mga bagay na magbibigay saya sa kanya, kaya't inalagaan niya si Rudo at ipinakilala sa iba't ibang karanasan, mula sa pagbabasa ng libro, paglalaro, at hanggang sa pagluluto. Ngunit wala sa mga nabanggit ang nakakuha ng kanyang interes, hanggang sa pauwi na sana sila, nakita ni Rudo ang isang lalaking nagtapon ng basura. Doon nagising ang kanyang kuryosidad, at binuksan niya ang gate papunta sa lungsod at kinuha mula sa supot ng basura ang isang maskara. Sinundan siya ni Ragto dahil sa kanyang pag-aalala, ngunit bigla na lang napaiyak si Rudo nang makita ang itinapong basura, para bang nakikita niya ang kanyang sarili rito. Tinanong siya ni Ragto kung ano ang nararamdaman niya, at sagot ni Rudo na ang maskarang ito ay may kaunting gasgas lang, at hindi dapat basta na lang itapon. Umiiyak siyang ipinapahayag na hindi tama na itapon ang isang bagay na may buhay pa, at nang magkaroon siya ng interes na ayusin ito, doon naunawaan ni Ragto na hindi lang ito tungkol sa mga sariling problema ni Rudo, kundi totoong nakikita niya ang kahalagahan ng mga bagay na binaliwala o itinatapon ng iba.
Pagbalik sa kasalukuyan, ang kwintas ay nagiging makapangyarihang sandata sa mga kamay ni Rudo na ikinagulat ng Raider, habang si Grease na himalang buhay pa, ay napagtanto ang katotohanan tungkol sa kapangyarihan ni Rudo. Ayon sa kanya, hindi lang basta binago ni Rudo ang mga bagay para maging vital instrument, kundi binubuhay niya ang nakatagong potensyal nito. Dahil dito ay pinukaw ni Rudo ang kakayahan ng kwintas at ginawang isang nakakatakot na may buhay na sandata, at namangha ang Raider at halos tumulo ang kanyang laway, habang tinatanong si Rudo kung ano ang nagagawa ng kanyang vital instrument. Sa kabila nito, inilipat ni Follow si Grease sa mas maayos na posisyon, kahit na kritikal pa rin ang kanyang kalagayan, at nagpasalamat si Rudo kay Grease dahil ipinakita niya ang daan upang mapalabas ang kanyang depresyon. Sinabi pa niya na kung wala si Grease, baka hanggang ngayon ay nakatali pa rin siya sa dilim, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya kung ano ang dapat gawin, at sisimulan niya ito sa pamamagitan ng pagpapatunay sa Raider na mali ang lahat ng sinasabi nito. Nagustuhan naman ng Raider ang ipinakitang katapangan niya at ipinakilala ang sarili bilang jabber, sabay sabi na wala siyang ibang gusto kundi ang lumalaban ng buong determinasyon. Umatake siya kay Rudo at nagsimula ang matinding sagupaan, at habang patuloy ang pagdurugo sa sugat ni Grease ay labis ang pag-aalala ni Follow, ngunit tinitiyak ni Grease na kakayanin niya. Napaisip siya tungkol kay Rudo, at inamin na noon ay hindi niya nagamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan dahil pinigilan siya ng kanyang sariling emosyon, ngunit ngayon ay sigurado siya na hindi na ito magiging hadlang. Sa kabilang banda ay nasa depensa lamang si Rudo, habang pinipilit ni Jabber na umatake at umatras kapag walang makitang butas. Sinubukan siyang asarin ni Jabber para umatake, ngunit mahinahon lang si Rudo at hinamon si Jabber na sumugod kung isa siyang matapang. Sinabi pa ni Jabber na dapat mas masaya siya at mag-enjoy sa laban, bago muling sumugod, ngunit muli lang itong naiwasan ni Rudo nang walang kahirap-hirap. Unti-unting napagtanto ni Jabber na hindi niya kayang tamaan si Rudo, at ipinaliwanag naman ni Rudo na iyon ay dahil sa kwintas ni Grease. Palagi kasing ipinapanalangin ni Grease sa kanyang kwintas na ligtas na makauwi ang lahat mula sa kanilang misyon, kaya't ito ay naging isang vital instrument na nakatuon sa depensa. Nakikita ni Jabber na totoo nga na pinapataas nito ang pagkakataon na makaiwas, ngunit inalipustan niya si Rudo na hindi siya makakaatake gamit ang ganoong sandata. Sumagot si Rudo na hindi niya kailangang umatake, at naguluhan si Jabber, kaya't ipinaliwanag ni Rudo nang nagsimula ang kanilang laban ay hindi siya kumikilos, samantalang si Jabber ang walang tigil na gumagalaw. Dahil dito ay nahuhulaan niya kung saan susunod na aatake si Jabber, ngunit hindi pinapansin ni Jabber ang kanyang paliwanag at muling sumugod. Sa pagkakataong ito ay ginamit ni Rudo ang isa pang kakayahan ng kanyang sandata, ang bahagyang baguhin ang direksyon ni Jabber, at kahit maliit lang ang kanyang paglihis ay sapat na ito para tuluyan siyang mawalan ng balanse at kontrol. Sinabi ni Rudo na hindi niya magagamit ang vital instrument para umatake, pero magagamit niya ang kanyang mga kamao, at kaagad niyang binigyan si Jabber ng isang malakas na suntok sa kanyang mukha. Laking tuwa ni Jabber dahil mahilig siyang masaktan, at ikinagalak niya na tuluyan na siyang sinalakay ni Rudo. Nagreklamo si Jabber na hindi patas ang kanilang laban para sa kanya, ngunit hindi nagdalawang isip si Rudo na gamitin ang vital instrument upang mawala ang balanse ni Jabber at paulit-ulit siyang bugbugin. Nagbago ng diskarte si Jabber at umatake mula sa likuran, ngunit muli ring nawala ang kanyang momentum dahil sa vital instrument, at nagawa ni Rudo na bigyan siya ng isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Pagkaraan ng ilang sandali, binago na naman ni Jabber ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, sinira niya ang buong paligid upang lumikha ng makakapal na alikabok na humarang sa paningin ni Rudo. Biglang may lumipad na bato papunta kay Rudo, ngunit madali lang niyang naiwasan ito dahil sa kapangyarihan ng vital instrument, at sinira ni Jabber ang isang haligi at pinaulanan niya si Rudo ng mga tipak ng bato. Gayunpaman ay naiwasan ni Rudo ang lahat ng iyon, ngunit umatake si Jabber mula sa ibang anggulo, at sa kabutihang palad ay nakahanda ang vital instrument at huminto ang galaw ni Jabber at napabagsak siya ni Rudo ng malakas sa lupa. Bumangon muli si Jabber at pinalabas ang kanyang buong lakas, ngunit hindi pa rin niya magawang tamaan si Rudo, na tila naka-ultra instinct dahil sa ginamit niyang vital instrument. Sa tuwing lumalapit siya ay mabilis siyang napapabagsak ni Rudo, binubugbog siya ng husto hanggang sa mapilitan siyang sumandal sa pader para hindi siya matumba. Sa halip na masaktan, natawa pa si Jabber dahil matagal na raw mula nang huli siyang nakatanggap ng ganoong klaseng suntok. Ipinahayag pa niya na masaya siyang naranasan iyon dahil hindi na raw ito mauulit, dahil natuklasan na niya ang sikreto ng vital instrument, na automatikong nagliligtas kay Rudo sa mga atake na may masamang intensyon.
Ngunit nang ipinadala niya ang mga bato sa gitna ng usok, napansin niya na hindi iyon tinutugunan ng vital instrument. Hindi maintindihan ni Rudo kung bakit bigla itong sinasabi ni Jabber, hanggang ipaliwanag ng Raider na ang kanyang kanang kuko ay may malakas na lason, at bigla niyang sinaksak ang kanyang sarili gamit ito na lalong nagdulot ng kalituhan kay Rudo. Ayon kay Jabber ay mawawalan siya ng malay at aatake ng walang kontrol, at tiyak na hindi ito itinuturing ng vital instrument bilang atake na may masamang hangarin. Pagkasabi niya nito ay unti-unti siyang nakatulog, at napatitig na lang si Rudo sa kanya nang may pagkagulat, ngunit biglang nagising si Jabber at gaya ng sinabi niya ay nagsimula siyang umatake ng walang pinipili. Pumasok siya sa berserker mode habang wala sa kanyang sarili at naglabas ng nakabibinging tunog, at mabilis siyang sumugod habang umiikot at winasak ang lahat ng kanyang nadadaanan. Nailagan ito ni Rudo pero nagtataka siya kung bakit napakalakas pa rin ni Jabber sa ganitong anyo, at doon niya napansin na naroon sa malapit sina Follow at Grease. Kung mapupunta ang mga atake ni Jabber sa kanila, tiyak na mamamatay ang dalawa, kaya't tumakbo si Rudo sa kabilang direksyon para dalhin si Jabber. Nang magtagumpay siya ay muling sumugod si Jabber sa kanya, at tinangka ni Rudo na gamitin ang vital instrument para pigilan ito, ngunit hindi ito umobra gaya ng inaasahan niya. Dahil doon, napilitan siyang harangin ang kanyang mga atake gamit ang kanyang sariling lakas, at pagkatapos ay itinapon niya ang nagwawalang Jabber gamit ang isang judo move. Kahit nabasag na ang sahig dahil sa pagsalpok ng ulo ni Jabber, nananatili pa rin itong nakatayo kahit naliligo na ng dugo. Napaisip si Rudo na dahil sa karanasan sa laban at matinding determinasyon ay kayang gawin ng tao ang mga bagay na tila imposible, ngunit biglang pumasok sa isip niya ang ibang ideya, baka nga isa si Jabber sa mga taong nasisiyahan kapag nasasaktan dahil isa siyang masokista. Naalala niya ang panahon na lagi siyang binubugbog ng mga bata sa sphere, at hindi siya lumalaban dahil ipinagbilin ni Ragto na huwag siyang gumanti. Tinanong siya ng mga bata kung masokista ba siya, pero hindi niya alam ang ibig sabihin nito, kaya't pag-uwi niya ay nagtanong siya kay Ragto. Ngayon ay alam na niya na ang mga masokista ay mga baliw na nasasarapan kapag nasasaktan, at kung totoong ang ganoon si Jabber, hindi niya alam kung paano niya ito mapipigilan. Muling sumugod si Jabber na puno ng matinding galit, at tanging pag-iwas na lang ang nagagawa ni Rudo. Dahil doon ay umatras siyang tumatakbo habang pilit na iniiwasan at binabalanse ang mga atake, ngunit sobrang lakas ni Jabber kaya't nakalusot ito sa kanyang depensa. Nang malapit na siyang tamaan ng mga kuko nito ay biglang dumating si Zanka at pinigilan si Jabber at bumagsak ito sa lupa. Agad na nakilala ni Rudo ang baston, at kasunod nito ay dumating si Zanka. Hirap man siyang tumayo dahil sa lason, buo ang kanyang loob na tapusin ang laban na iniwan ng kanyang kalaban nang hindi pa siya tuluyang natatalo. Nagtanong si Rudo kung kaya pa ba niyang lumaban, ngunit mariin siyang sinagot ni Zanka na huwag siyang maliitin. Pagkatapos ay napansin ni Zanka ang vital instrument ni Rudo at sinabi na tila nakabisado na niya ito, ngunit sinabi ni Rudo na hindi ito nakakatulong, dahil hindi nito mapigilan ang mga atake ni Jabber dahil sa kanyang kasalukuyang estado. Ipinaliwanag ni Zanka na gumagana lang ang kapangyarihan ng sandata kapag ang kanyang kalaban ay may masamang intensyon, bagay na ikinagulat ni Rudo dahil nalaman na niya agad. Pagkatapos ay ibinunyag niya na habang papunta si Zanka roon ay napanood niya mula sa malayo ang laban, at pinag-aralan ang estilo ni Rudo upang magamit niya sa pagtuturo sa kanya sa hinaharap. Sinabi ni Zanka na wala silang paraan para talunin si Jabber, dahil hindi kayang umatake ni Rudo gamit ang vital instrument at mahina na ang kanyang katawan dahil sa lason, ngunit may naisip siyang plano at hiniling niya na payagan siyang atakihin si Rudo ng isang beses. Nang magulat si Rudo ay ipinaliwanag ni Zanka na dahil hindi siya makagalaw ng maayos, maaaring gumana ang sandata ni Rudo dahil sa masamang intensyon at ilipat siya sa lugar na gusto niya na diretso kay Jabber. Sa ganoong paraan ay maaari niyang talunin si Jabber, lalo't hindi naman kayang umatake ni Rudo, ngunit nang nagtanong si Rudo na kung paano kung hindi gumana ang kanilang plano, sinagot siya ni Zanka na magpakatatag siya at tanggapin na lang ang kanilang kapalaran. Muling bumangon si Jabber at sabay silang naghanda, inatake nito ang malaking bato sa kanilang tabi at winasak, ngunit ligtas na nakatakas ang dalawa. Binalaan ni Zanka si Rudo na iwasan niyang matamaan ng kanyang mga kuko dahil mayroon itong malakas na lason, at habang galit si Jabber ay ibinuhos niya ang kanyang gigil kay Rudo. Sa kabutihang palad ay gumana ng eksakto ang vital instrument, at agad siyang nailipat sa tapat ni Jabber upang malakas niya itong matamaan at mapalipad palayo. Habang namangha si Zanka ay nagalit si Rudo dahil gumana ang vital instrument nito, malinaw na umatake si Zanka ng may masamang intensyon,
ngunit ang katwiran nito ay isang maliit na pagsubok lamang iyon. Lumapit si Zanka kay Rudo at sinabi niya na maaari silang magtrabaho bilang grupo, at inihanda niya ang kanyang sarili para umatake muli, kasabay namang bumangon si Jabber at mabilis na tumakbo papalapit sa kanila. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, ginamit ni Rudo ang kakayahan niya kaya't biglang naitulak si Zanka papunta sa kanya. Dahil doon ay nagawang lumapit ni Zanka kay Jabber at nakapagbigay ng matinding hampas, at nabigla si Zanka sa husay ni Rudo sa pagkontrol ng vital instrument, na kayang magbigay ng malakas na tulak sa kanya. Sa pagkakataong ito ay isa pang atake ang kanilang ginawa, at muli siyang tinulak ni Rudo papunta kay Jabber. Dahil sa tamang pagkontrol ni Rudo, nakalikha si Zanka ng mabibigat na kombinasyon na nagpabalik sa katinoan ni Jabber. Nang makita ni Jabber si Zanka sa harapan niya ay tila natuwa pa siya, ngunit agad siyang tinamaan ng baston sa ulo na tuluyan nang nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos niyang lumapag sa lupa ay natapilok si Zanka at humiga, at inakala niyang panalo na sila, kaya't medyo nakahinga rin ng maluwag si Rudo. Dahil dito ay biglang nawala ang vital instrument, ngunit nagdulot ito ng pagkabigla kay Rudo nang makita niya ito na nagiging alikabok, na parang binura ni Thanos sa isang iglap. Sinubukan pa niyang iligtas ang kwintas dahil si Grease ang tagapangalaga nito, pero wala na siyang ibang nagawa kundi panoorin itong tangayin ng hangin. Sa mga sandaling iyon, nagsimula na siyang kabahan habang iniisip ni Zanka kung ang pagkawala ng vital instrument ay dahil sa kakayahan ni Rudo o may ibang dahilan. Sa kabilang banda, sinisisi ni Rudo ang kanyang sarili at bigla siyang binalot ng matinding pagkabaliw, hanggang sa bumagsak siya at nangingisay na parang isdang napadpad sa lupa. Dito napag-alaman ni Zanka ang bakas ng mga kuko sa kanyang likod, at napagtanto niya na tinamaan pala siya ni Jabber nang hindi nila napapansin. Paglingon niya, nakita niya na tinutusok ni Jabber ang kanyang sarili gamit ang kaliwang kuko, at sa isang iglap ay bumangon ito na parang walang nangyari. Nagsalita pa si Jabber na tila natutuwa siya dahil sa kanyang mga nagawa, at habang nakahandusay ay dumiretso siya kay Rudo, ngunit pinigilan siya ni Zanka at nagtanong kung paano pa siya nakakagalaw kahit sobra ang kanyang natamong pinsala. Doon nagsimulang magpaliwanag si Jabber tungkol sa kanyang kapangyarihan, ang kaliwang kuko niya ay may matinding gamot na nag-aalis ng sakit, kaya't kaya niyang gumalaw na parang normal. Ang kanyang kanang kuko naman ay may lason na tumatagal ng 30 minuto, at upang makakatiyak siya ay tinusok niyang muli si Zanka upang hindi ito makialam. Ngayong hindi na makagalaw si Zanka at nanatiling nakahandusay, nilapitan ni Jabber si Rudo na patuloy pa ring nanginginig, kaya't binuhat siya ni Jabber at dinala papunta sa kanilang base. Hindi man lang nagawang sumigaw ni Zanka para pigilan siya at nanood na lamang ng walang magawa, habang masaya si Jabber na naisakatuparan niya ang kanyang misyon, at wala na siyang pakialam sa dalawang kasamahan niya na naiwan sa loob ng gusali. Bagamat hindi makagalaw, nananatiling gising si Rudo at sinisisi ang kanyang sarili sa paglalagay sa panganib ng lahat, at bigla namang tumalon palabas ng butas si Jabber. Ngunit imbes na nasa loob pa rin sila ng gusali, nakalabas na pala siya at nagulat dahil malinaw pa niyang tanda ang mapa, pero laking gulat niya nang makita si Rio na naghihintay sa labas kasama si Ilgen. Bago pa siya makagalaw, tinamaan siya ng atake ni Ilgen sa tiyan gamit ang kanyang payong, dahilan para tumilapon siya at bumangga ng malakas sa pader. Kahit sugatan, nananatili pa rin siyang gising at doon niya napansin ang iba pang nakakatakot na cleaners na kasama ni Ilgen. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.